Mahigpit na pagpapatupad ng mga ordinansa ipinag-utos ng Department of Interior and Local Government sa Philippine National Police. Mga nagiinuman sa kalye at walang pang-itaas na damit, uhulihin. Habang ang mga nagbibideo-okay ng lampas sa alas 10 ng gabi, mahigpit nang ipagbabawal. I will write a memorandum circular to encourage all LGUs to pass the same. Pero kung maintindihan nyo, 90% ng crime natin nasa urban areas talaga. Kaya sabi namin, Safer Cities Initiative, dito tayo nag-uumpisa lahat. Kahit kayo naman, ayun nakita ganyan di ba? Yung nag-uhubad, nag-video kayo, nakahubad sa kalye, nakabonete, in public. Yung mga yan, binabawal na yan. Okay? So, makakaasa kayo na sa mga dating ng panahon, people will feel safer. Trabaho, negosyo at pagsasanay, alok ng Department of Migrant Workers sa mga repatriate. Nasa 800 overseas Filipino workers, target na matulungan ng ahensya. Lalo na yung mga domestic workers na binanggit din kanina ni Admin PY na nanunumbalik. Patuloy na binibigyan sila mga business opportunities as well as lalatagan natin sila higit kumulang 200,000 job orders for work abroad. Nandito rin ang DOLE for local work opportunities. Energy lockdown hindi kailangan ayon kay Senator Win Gatchalian. Paglipat sa e-vehicles makatutulong kaysa magkaroon ng oil dependency. I don't advise na mag-lockdown tayo ala COVID-19 kasi hihintuin buong ekonomiya natin. Maraming mawawalan ng trabaho. Ang kailangan lang naman natin ma-extend yung number of days in terms of inventory. Ang pinaka-mabilis sa atin para makaalis sa I would say yung hostage ng Middle East oil. Kasi yung hostage tayo, doon lang tayo bumibili is mag-transition tayo to electric vehicles. That's the fastest way. Kasi sa ating bansa, almost, I think, 70 to 80% ng imported petroleum natin pumupunta sa transportation. So kung makakaalis tayo doon, magagamit natin electric vehicles, hindi na tayo kailangan mag-import pa. Dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Chis Escudero kakasuhan ng plunder sa Mayo ayon sa Office of the Ombudsman. We have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. It's actually the way that the budget was passed upon by the two houses and how many things have been implemented because of that budgetary process. Conspiracy. Pagbibigay ng direktang tulong sa mga manggagawa at negosyante isinusulong sa Kamara. 50% discount sa pamasahe sa LRT1, panawagan ng isang mambabatas. Dalawang approach na ang gawin natin. Bigyan mo sila ng ayuda at the same time, tanggalan mo pa rin sila ng taxes. Kasi ako naniniwala nga, lalo na yung mga private businessman ngayon, hindi rin sila capable mag-increase ng sweldo na yun naman ang kailangan ng isang empleyado. Yung take-home pay nila lumaki. So paano mo palalakin? Kung matababawasan mo sila ng tax, kung dating take-home pay nila ay 18,000, magiging 21,000, para mo rin silang binigyan monthly ng ayuda. Nasa 500 individual na lumabag sa iba't ibang ordinansa, inaresto at pinagmulta ng Quezon City Police District, Department of the Interior and Local Government, nanindigang legal at naaayon sa batas ang pagpapatupad ng mga ordinansa. Narinig niyo naman po siguro at palagi natin nire-remind na lalo ngayon may directive po galing sa ating SILG, kay GPNP, kay RDNCRPO na paigtingin ang deployment ng ating personnel sa lahat ng city sa Metro Manila at mag-conduct ng police visibility, anti-criminality operation. Siguro po yung mga ordinances na meron tayo, especially sa Quezon City, sana po wag kayong mag-violate para hindi na rin po kayong maabala. 5 to 6% target na paglago sa ekonomiya sa 2026, mahihirapang maabot ayon sa isang ekonomista. Bigla ang pagtaas sa presyo ng mga produkto at serbisyo, posible. Tingin natin mahihirapan na. If ma-attain man yung lower end of the target, it will be at the lower end. Lumalala ang sitwasyon, so posible rin na talagang hindi lang presyo ang maapektuhan, pati yung supply, hindi lang ng langis, no? Pati ng mga imported commodities, no?
katulad ng pagkain na karamihan na inaangkat natin. Pondo sa ayuda para sa transport sector hanggang Hulyo na lang ayon sa Department of Social Welfare and Development. Pagbibigay din ng ayuda sa ibang sektor, pag-aaralan pa ng ahensya. With regards to yung sinabi po niyo about ayuda for the next 3 months, kaya naman. Kaya in the short term for the next 3 months. Pag 6 months to 12 months, medyo that risks the sustainability of these programs are in question. It would risk dependency over these type of stopgap measures. Grupong Manibela, posibleng muling magsagawa ng malawakang tigil pasada, libreng sakay sa bus at piling ruta ng jeep, muling ipatutupad sa April 15. Ito po kasi magkasama na kahit na consolidated, unconsolidated, kasi isa lang naman po kami ng kinakaharap na problema, tayo. Yung problema natin to sa petrolyo na nakakalungkot na wala sa atin yung giyera, pero tayo po ang higit na mas tinamaan kesa po doon sa lugar na may giyera. Malinaw na guidelines hinggil sa 3-term system, panawagan ng mga pamunuan ng ilang paaralan. Tuwing may pagbabago, ang laging kailangan po ng paaralan, ng mga namumuno ng paaralan at ng mga kaguruan, gaya po ng sinabi ko, kailangan ho namin ng maagang policy guidelines. Kailangan malinaw po ito para sa on our end, makapag-adjust din po kami, makapagplano kami, makapag-realign kami sa aming mga plano, ng aming mga school activities, lalo-lalo na sa financial namin. Mas maigting na police visibility ipatutupad ng Philippine National Police laban sa nakawan ng petrolyo. Mga nagsarang gas station nasa 400 na. Mga kinasuhan ng hoarding at profiteering umabot na sa 34. Inatasan din po ng ating PNP ang ating CIDG. Kaugnay po, hindi lamang po ng mga insidente ng paihi, kundi kaugnay din po ng smuggling. Sa base sa records ng CIDG, yung kaso po na nahuli na po nila kaugnay ng paihi, kahit ng mga nakaraang panahon, umabot na po sa 9 cases. Sa 9 cases na nahuli na po ng CIDG kaugnay ng paihi, meron po sila 16 na individual na nakasuhan dito. Kaya sinasabi po ng PNP sa CIDG na intensify lalo pa yung kaso ng paihi, bagamat meron tayong isang naitala. Kaugnay nito, ito yung sa Quezon City na nangyari. Pagtataas sa presyo ng produkto at serbisyo, hindi maiiwasan ayon sa isang business group. So meron yung mga po pwede na pigili magtaas, ano? Pero as a rule, hindi ka po pwede mag-price freeze dahil mawawala ka ng produkto. Talaga wala kang magagawa. Kung tumataas ang gastos, duminipis ang kita o nawawala yung kita ng mga nagninegosyo. So paano gagawin? Maghihinto na lang ang mga yan. Ramil Madriaga haharap sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ilang mambabatas umaasang hindi kakatigan ng Korte Suprema ang hiling na pagpapatigil sa impeachment proceedings laban sa pangalawang Pangulo. More importantly, Ramil Madriaga has been ordered to appear by the court itself on the 14th. Meron 8 a.m. to 5 p.m. So walang dahilan para maantala itong sinasabi natin matagal ng long overdue na paglilitis sa kanya. Dahil may utang na katotohanan ang VP sa taong bayan at ito yung panahon para sa imungarap dito. Lumobong unprogrammed funds pinuna ng Supreme Court Senior Associate Justice sa oral argument. But this was not all. There was an increase in the already set items for unprogrammed. And the first one was mentioned by one of our amici. And she called it a new pork barrel. I will not go to that extent because that may be a legal terminology, but it is definitely perhaps a lump sum item, which was covered also in the case of Arroyo, Belgica, especially the Belgica of 2013, penned by Justice Ben.
Correct, Your Honor. So this is the situation that I think all of us are agreed upon, which is now at issue, because 2024, as shown by our various amici, was the year where there was an extraordinary increase in the amount of unappropriated unprogrammed funds, not unappropriated, but unprogrammed funds. Pag-unawa at pagdamay sa pamahalaan, apela ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng mga hamon ng krisis. Patuloy na suporta sa war veterans, tiniyak din ng Pangulo. Sa simpleng pag-unawa at pagdamay, nakakatulong tayong mapagaang ang bigat na dinadala ng ating mga kababayan. Ipinapaalala nila sa atin ang pag-uunlad ng bansa ay nakasalalay sa kung paano tayo nagsusumikap na humarap sa mga pagsubok at bumangon mula rito. Sa panahon ng matinding pagsubok, tulad ng nangyayari ngayon, kailangan natin balikan ang isang mahalagang bahagi ng katangian ng bilang Pilipino, ang pakikipagkapwa. Dapat natin kilalanin na ang bawat isa ay may parehong pangangailangan, may parehong pangarap, at may parehong pinagdadaanan. Pagkawala ng public transport, posible kung patuloy ang taas presyo sa langis ayon sa grupong Piston. Ilang pasahero, pabor sa taas singil sa pamasahe kesa mawalan ng masakyan. Pag hindi ito naampat, hindi napigil itong mga pagtaas ng presyo ng petrolyo at walang ginawang hakbang ang gobyerno, ay talagang sabi nga natin, kusang mawawala yung ating public transport. Taas basahe siguro, kahit pa paano, kahit gawin muna nilang 15, kaya madagdagan mo lang yung kita ng driver kahit pa paano. Parang tulong na lang din sa kanila yun. Ngayon lang naman, kasi ngayon ng buhay ngayon tas ang gasolina, kaya okay lang naman, walang kaso yun. Okay lang. Mga magsasaka, hindi mabubuhay sa ayuda lang, ayon sa kilusang magbubukid ng Pilipinas. Senator Christopher Lawrence Go, isinusulong ang paggamit sa mga nakatenggang pondo para tugunan ang fuel crisis. Dapat ang pamahalaan ay may gagawin na talaga ngayon. Hindi mabubuhay ang mamamayan, ang mga magsasaka sa ayuda lang. Hanggang sa ngayon ay mumunga lang ang yung narinig namin, yung ibibigay lang sa mga magsasaka na ayuda ay 5,000, may 3,000 sa mga mangingisda. Dadaan lang po yan sa kamay namin. Wala na yan, hindi pa yan tatagal ng isang linggo. Yung mga hindi nagagamit na pondo, baka pwedeng walisin po na yon at itulong kaagad to address this fuel crisis. Talagang apektado po, hindi lang po ang magsasaka at ang mga mangingisda, hindi lang po ang mga driver, mga super, lahat po ng Pilipino ang apektado rito, lalong-lalo na po yung mga mahirap nating kababayan. Retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, naniniwalang political will ang kailangan para mapakinabangan ang langis sa exclusive economic zone ng bansa. The Constitution and the arbitral award say it's ours, exclusively belonging to the Philippines. Bakit hindi natin kunin? Bakit magawa ng Malaysia? Magawa ng Indonesia? Ano ang dahilan? Bakit hindi natin makukuha yung gas? It's political will. Wala tayong political will. It's a matter of national survival for us. We have to get the gas in our own exclusive economic zone. So, tumuloy sila. They sent their survey ship and drill ship together with their navy. And they were able to successfully survey and drill despite the threats of China. National Police Commission bumuo ng task force na mag-iimbestiga sa nangyaring hazing sa Philippine National Police Academy o PNPA. Mga kadeteng sangkot, hawak na ng CIDG. Bawal na bawal pong hazing in any form. Bawal po sa labas, bawal po sa ibang institusyon, lalong-lalo na sa loob ng PNPA. Hindi natin papayagan na magkakaroon po ng hazing sa PNPA. So lahat po ng may direct participation, lahat po na nakibahagi dyan sa hazing na yan, papanagutin natin. At lahat po na pumikit, pinabayaan ang kanilang tungkulin para magkaroon ng hazing dyan sa PNPA ating uusigin. Balitang kudita sa Kamara, propaganda lamang umano laban sa impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte.
Ang lagi naman hong tanong on these things is who will stand most to benefit, no? Pagka nagkaroon po ng ganito. Siyempre, wala pong iba, kundi po yung kampo po ng ini-impeach na public official. There is no reason to undertake a coup during a long break. Sa Mayo pa ho babalik eh. So if someone actually wanted to do a coup, it should have been launched on the first week of actual session. Department of Energy pinatitingnan sa Philippine Competition Commission kung may cartelization sa mga oil firms sa bansa. I think ang issue is nag-uusap-usap ba sila kung ano yung oil price hike. That is a behavior or a behavior that should be investigated, no? At kinausap po namin yung PCC to check kung meron ngang anti-competitive behavior po among them. Plano ng Amerika na pagtatayo ng oil depot sa Pilipinas, dagdag proteksyon ng bansa ayon sa Armed Forces of the Philippines. The presence of these facilities serve as a deterrence. The greater risk is to have no deterrence at all. So we welcome these facilities. First and foremost, any plans for storage or fuel facilities in the country are covered by EDCA, the agreement, the Enhanced Defense Cooperation Agreement, and the VFA. Rest assured that this will remain Philippine facilities under our control.